Ang ganda-ganda ng smile ko, 'di ba? Hindi ko mapigilan. Very deep tong saya na 'to. Kahit yung soul and spirit. Hindi lang physical. Napaka-deep in excitement. So nakawala na tayo, nanalo na tayo spiritually. Sa physical materialistic naman ngayon. Sa mga taong lumalaban ng patas, ano man ang ginagawa nila, job, business, any kind of status, na meron mga taong nagsasabotage, darating at magsasabotage, gagawa ng mga plano na isi-set up ka ganun, ganito, ganyan. Pag nanalo sila, kahit yung wishful nilang mabankrupt ka, tumira ka sa street, as in, walang-wala ka. Ibig sabihin nun, nanalo tayo para mabankrupt din sila. Kasi ang katumbas nun sa bad consequences and bad karma is 10 times fold, di ba? Mas malala ang mangyayari sa kanya. Sa kanila, I mean. Sa kanila, ano ba yan? So yung mga wow. Lahat talaga ng technique is gagawin para ma-hold sila at ma-humblize sila. So ito is bagong, sabihin mo ng isang technique lang din. And any kind of weapons will against it. Kasi gagawa na naman sila ng ritual na mabibreak yung ano na yun. Wala na mangyayari. 100% protected na yun. Na hindi sila mababankrupt, na hindi mangyayari yung consequences and karma na darating sa kanila. Hindi. Darating at darating yan sa kanila. Good luck sa kanila. So kung nabankrupt ako, kaya ko naman i-accumulate yung anger ng family kasi matatapos lang din yun. Sabi ko kasi sa, lalong-lalo yung pressure. Yung sasabihin sa'yo na, di ba sabi ko kasi na hindi maganda yung lugar na yun, na pag ganito ganyan, kaya naman nating i-handle yun. Kailangan ba nating i-manifest din na mabankrupt sana tayo? Hindi. Tingnan natin. Kasi yun din ang panghuhold natin para matuto silang sumuporta sa atin. Hindi laging tayo ang susuporta sa kanila. May mga bagay na napapansin ko kasi napakagaling din nila sa technique para mabankrupt ka. Kung nakikita mo yung mga styles nila is galing naman sa envy and jealousy and insecurities. Kasi nga, gusto kang hadlangan. Saya ko nung dumating ang message na to. Sila naman, na makakaranas kung ano yung pinaggagawa nila. So magsisimula ngayon, mag-start na yung pinaka malas-malas nilang mangyayari sa mga buhay nila. So, hint lang yung nakikita natin from gobyerno, mga buhay-buhay natin at buhay-buhay ng iba, na alam natin hindi gumagawa ng hindi maganda. Yung mga nag-hold ng covert narcissist, malignant narcissist, na akala mo naman, well, they're denying it, they're trying to say that they are balanced, pero pag ididig mo kung sino sila, nandun naman sila sa malignant covert narcissist. Parehas na nakakatakot actually. Yung isa patago, yung isa is, kunwari patago, yung isa is very brood. Hindi ba nila alam na kaya nagkakaganon din yung buhay nila? Very, hint lang mga yun. Hindi sila natakot sa mga anak nila, mga apo nila. Kung hindi man nila, sila mismo ang makakaranas nun. For sure, meron silang nararanasan, pero dinideny lang nila, hindi nila tinitignan. Gosh. Hindi ko talaga mapigilan ang saya ko. Kasi sa wakas, hindi na tayo maghihirap na makikisama lagi, na hindi naman sila marunong makisama. Makitungo, ano pa. Yung sila pa magsasabi na hindi tayo ang marunong makisama. Kaya nga may mga taong umiiwas, mas gustong maging alone. Kasi iniiwasan sila para hindi sila ma-provoke. Hinihintay ko na lang yung i-declare na lang na bankrupt tayo. Hindi naman kailangang ikaw, pero I hold the representative of all those people that is fighting for the right. Sabihin mo nang ako. Ang galing-galing nila magpakita ng na akala nila may iniinis sila. From parinig, from paano sila mag-smile, paano sila magparamdam sa sitwasyon, makitungo sa'yo, makipagkwentuhan. Ako din ang magsusubaybay at magmumonitor. So, kayo din, kung gusto nyo mag-monitor, pero iwas-iwasan nyo yung wishing demise. Kasi, training din sa atin yon kung magiging katulad natin sila na malignant or covert. Wala pa namang
Hindi naman wishing to, kasi alam ko naman na yung consequences and karma na yun. Yun lang yung celebration. Hihintayin na lang. The patience. Parang yung wish mo na sana mangyari agad. Kung ano lang din yan. Training for your patience and control to self to do that part. Mas magandang subaybayan na lang at i-monitor lang. At sino-sino yung mga yun? Well, hindi na kailangan. Alam na nila yung mga sarili nila. Parang ilang steps na lang. Kasi they are wishing this one eh. They are wishing you to give up, to be in this position, to be in unhealthy mental psychological state, bad health, what else? Those wishful bad things. Pero sorry sila. Nasa last stage na eh. Tingnan natin. They don't know how to support. Yan ang kaakilap ng kung sino sila. Di rin tayo marunong mag-support eh. Yung mga tamang tao lang. Abusado kasi, bastos. Very disrespectful. Walang kwenta. Walang kwenta yung mga tinulong. So, nasayang lang yun. So, let's grab that energy back na tinulong. Pwede naman yun. Call lang. Call back your energy. Summon it. Once no din na diniclear mo naman yun, your voice has a power to call that back. The energy that you hindi mo lang may babalik yung time. Pero at least may natutunan na tinatawag natin. To grow. But you can call it back. The energy that is being wasted. Paano ko naman sabi? Kasi sinubukan ko. And meron nga. Bumalik na. Paano mapapansin? Be observant and vigilant kung anong pagkakaiba ng self mo dati at ngayon. Kung gaano yung energetic or tinutukoy nating pagiging energetic natin before and now, the present, na kinul mo yun. Parang sabihin mong from the moment, hindi mo mararamdaman yun. Di after 1 day, 2 days, or 1 week, ganun. You compare who you are before and after that 1 week or 2 days or 3 days, ganun. Kasi minsan hindi mo mararamdaman yung instant effect ng calling back. Then, huwag kalimutan yung give gratitude. Kahit maaga yung pagsaya-saya natin, sabihin ko na, at least, we realize that we are not different from them. Na pag sa mga pinaggagawa nila, katulad ng ritual, na pagkukuha ng swerte daw ng isang tao, or yung paggagawa nila ng hindi magandang smear campaign, yung pag-hate, pang-hatred, tapos yung jealousy and envy in others, is actually may nakukuha sila doon, pero ginagamit ba din nila sa tama, or ginagamit nila para pang sa kapwa din ulit. Kung ginawa nila sa'yo, baka ginagawa nila din sa iba. Ibig sabihin nun, sila nang makakaranas nun. Hindi na tayo. Kaya nga shift. Na kakakita naman na ako ng result na yun. Yung taong parang may ginawa sa'yo tapos biglang may nangyari sa kanya. The effect of the bad consequences and bad karma. Tapos na-try ko na rin i-call out na kasi ganito ka, kasi ganyan. Hindi na, may mga hindi actually naniniwala. Yan ang yan yung gift ng, you can see spirituality beyond more. Kung bakit nangyari to sa isang tao, nangyari yan sa isang tao, or nangyari, pwedeng sa yung sarili lang din. Yan lang din yung isang gift na gusto nilang makuha, pero hindi nila makuha-kuha. Instead, lagi namang yung technique is dapat i-workout mo sana ang sarili mo. Pero automatically, gusto nila, without hard work, self-hard work, instantly, dapat sa kanila. Alam nyo yung ibang rason kung bakit may mga kwento akong nagsasabotage, is may dumating na English Talker Messenger.
sa TikTok ko, account ko, which is sabi niya, sa English ikaw ba naman yung yung babayaran ka hanggang mamatay ka, meron kang kakainin or gagastusin. So yun ang dahil lang sa materialistic. Ay, alam talaga natin, malalaman kung sinong materialistic person. Kahit pinapalibutan ka ng teaching ng Diyos, kung wala ka talagang faith and belief, and paniniwala na may bad consequences and bad karma, makukuha mo yung bait. Well, kung ako, gagawin ko din naman yun. Kung babayaran ako Pero pag babayaran ako para samputan siyang isang tao, sa akin na lang sana binayad. Dinirect sa akin. Pwede, madali naman akong kausapin na. Itigil ko kung gusto nilang itigil ko, basta binayaran ako. Pero pag isasabutan siya isang tao, ay, alam naman na natin yung consequences and karma. Hindi. Hindi ko yung kukunin. Sino ako, si tanga? Malalaman din natin kung sino ang mangmang. Always maka-materialistic person is nandun sa energy na yun. Kasi pati yung ang pagkakaintindi nila sa abundance and prosperity, hanggang materialistic word lang. Ilang beses ko yung naririnig na binupulong nila sa sarili nila, pero ang lakas-lakas naman naririnig mo. Yun lang pala ang niya, yung pagyayaman ka. Oo, pero anong pagkakaintindi mo? Baka materialistic world. Kasi medyo may nakikita sila sa materialistic world sa amin. Di rin nila nakikita na hard work yun. Di rin nila nakikita na comparing if you inventory something, kulang yun. Kasi nag-advance ito, ganyan, so maraming gastusin. Instead, for them to be satisfied of what they have, and kung ganun lang ang pagkakaintindi nila, hindi talaga sila lalong-lalo kung religious person yun. Religious person ba yung parang kung kanino ko narinig, ay hindi ko na lang sasabihin. Alam niyang sarili niya, kasi for sure, magiging chismis naman to. Ang ibig sabihin ko ng mag-perspire sa abundant and prosperity is hindi lang kung materialistic world. Kung sino ka, yung spirit mo, soul mo, is nag-learn, nag-grow. So, ibig sabihin, pag ganun yung taong yun, hindi pa niya alam kaya nga yung churches sana, dapat i-add nila ang spirituality, which is, dapat ang tamang ugali ng isang. Yung manners, attitude, poised, characteristic manners, how to respond in a proper way, hindi lang sa school. Minsan, hanggang doon lang yung teaching ng schools, pero nawawala naman yung biblical teaching. Kaya hindi rin nag-work. Pwede mo kasing gawin yon sa panglabas na yung mga poise, manners, proper value, characteristics. Sa labas, kung as a fake or hypocrite, sabi mo na. Pero may time na, aalisin mo yun. At magiging unmannered ka. Marami tayong na episodes na ganun or movie, di ba? Lalo-lalo kung may self-interest sila na gusto nilang mga lalaki or bagay or mangyari. Mostly ganun ang tao ngayon. Kaya napaka-hypocrite. Hanggang panlabas na lang yung proper manners, attitude, pero pag dinigtip mo, hindi sila ganun. Paano malalaman na fake lang sila or hypocrite? Pag may na-provoke ng something, may masasabi sila na hindi maganda. Kung may hindi sila gustong tao, mapapasabihan talaga nila yun. Nang kunwari, basta kunwari pero pag i-realize mo yun, in-insulto ba ako ng taong to? Ewan ko ba kung bakit ang galing-galing ko lang din mag-detect ng gano'n na akala mo joke yun, pero deep is insulto pala actually yun, nalait sa'yo. Tapos, hindi joke lang yun, pa-victim. Kaya kailangan nyo din matutong magkaroon ng emotional knowledge. Kasi pwede silang maging poker face na sinasabi yun para matimbang mo yung weight ng words na sinasabi nila. Minsan, gagamitin nila yung paranoia para alam mo lang din yung paranoia at hindi. Yung ma-determine mo siya. Pero pag may time na talagang paranoia ka, yan.
Accountability is the best para iligtas ulit ang sarili. They're still wishing for the downfall. Habang tayo naman is namumuhay lang ng gusto lang nating mamuhay ng matiwasay. Sa kind of competition also. Sa kanila, kasi they're still wishing Denying, ganun. Nakikikumpit sa sarili. Gosh, I can't wait for that result. Well, kailangan natin ito yung sarili natin. na huwag i-rush para mas lalong mag-hold yung bad consequences and bad karma. Sila na ang actually ano ba yung tawag doon? Pag katulad ko is ako ang nilalayuan, sila na ang lalayuan. Bakit kailangan mangyari yun? Yung parang feel mo nilalayuan ka, siniset aside ka. Ito lang ang explanation nun, para lang din sa bad consequences and bad karma. At the end, kung maipapasa sa kanila tapos magiging 10 times fold, yung kinakatakutan nila, na magiging lonely sila, kaya na-train ka din na kayang maging alone. Kasi sanay sila sa circle Pero merong mga taong malignant or covert na sanay sa alone Pero nakukuha pa rin nila yung attention. Bakit din? Hindi mo makukuha yung attention ng mga tao na hindi ka naman ganun, hindi ka naman ganito, na parang yung sinasabi nila, na hindi maganda sa'yo. Again, para mangyari yung bad consequences and bad karma. Kasi they can stand being alone, pero they get the attention every time. So, mag-shift yan. And, dyan din rin nila mararanasan yung effect nung feeling of loneliness. And yung pinoproject din nila na yung gusto kang mabaliw or baliw ka, spiritual jail ang mangyayari sa kanila. Natingnan nga natin kung kayo ang makakaranas ng part na hinahangad nyo. Pero anong gagawin nyo kung sila mismo ang lalapit sa'yo sa tulong? Pwede namang tulungan, pero may boundaries and limitation pa rin para maprotektahan ang sarili. Pero, advice ko na too much. Set up boundaries and limitations also not too much. Then sabihin mo sa kanila na, ituloy mo. Para matutunan din naman nilang yung buhatin ang sarili. Kasi pag sa atin walang tumulong, di ba? Sila. Hindi kasi nila nakikita at dinideny nila na kailangan din nila ng tulong. And with assistance pa. Hindi katulad natin na kaya natin. Without assistance. Pero actually, meron pa rin namang assistance. Lalo kung ginawa natin with the help of God, na alam natin, nasa tabi natin siya. Meron pa rin actually assistance. Pero what I'm talking is the human physical assistance. Mag-isa mo pa rin gumawa nun. Spirituality, with God's help. Pero pag sa physical, wala talaga. Para dapat kayanin din nila yun. And maramdaman nila baka doon sa part na yun, sila matutunan, doon nila matutunan yung sila at doon sila magbago. Na mahirap pala maging tayo lang din. Kasi mahirap din maging wise, di ba? Kasi iiwasan mong maging as much as possible, even though not perfect, iiwasan mong maging sila. To do that part, yung pag-iiwas na yan, kailangan mo mag-learn to grow. To reflect, i-mirror ang mga i-mirror. Shadow something, shadow work. To maintain na hindi ka mag-step sa boundaries and limitations para hindi maging katulad nila. Kasi, di allowed di ba? So, I hope may natutunan kayo. Kasi may naging mga teenage tayo. Gosh, tayo na magmumonitor. Dati sila nagmumonitor. So, ito, ang part na pati yung monitoring, mag-shift po yan. Yung gagamitin sa tama. Dapat ang monitoring gagamitin sa mga reflection, mga pangyayari na nakita natin at titingnan natin, be wise kung ano ang kailangang ma-learn natin doon sa part na yun. Then, kunin natin yung learning
to add through our knowledge, intelligence, wisdom, to grow, to learn more, and to build ourselves. So, yung pati yung assistance nila, kasi alam ko yung iba is parang may nafe-feel kayong alam nila ang ginagawa mo, kasi spirit knows na, mag-shift na yun. Yung tayo naman, alam natin yung katulad ng emotional knowledge, yung mababasa mo sila, yung parang nababasa ka nila para tingnan nila yung technique na pwede nilang gawin sa'yo, para isabotage ka, para gawin to sa'yo, yung mga hindi magaganda, mag-shift na rin yun. Sa mga rightful people, then yung mga gift na yun, kasi gift din actually yun na ginamit sa mali, is magiging atin na right personals, righteous people, balanced people, para iligtas din ang sarili natin, iwasan ang iwasan, lalong-lalo yung hindi maganda. And ayan, if we can correct them also and advise them. Kasi minsan doon mo dahil sa nakikita mo yun, yung bandang yun, makakakuha ka ng i-advise para sa kanila. Kasi kahit sa generation na to, is pati advice hindi nila alam kung anong i-advise nila. Napaka-weird kaya kung nakakarinig ka ng taong, ano ba talagang ina-advise nito? Alam ko nakaranas na rin kayo ng ganun. Na ano bang nakikita niyang ginagawa ko? Ano bang nakikita niya mali na ginagawa ko? Na alam mo namang nonchalant ka lang, na hindi ka naman palalabas, na wala ka namang pinapakita hindi maganda. Pero ba't andito yung taong to na nag-a-advise na, ano kayang ina-advise niya? Parang ganun, na naguguluhan ka. True. Pati pag-a-advise ngayon, hindi mostly alam ng tao. Ang i-advise nila sa kapwa nila. Instead, tingnan muna nila kung may mali bago sila mag-advise. Or tingnan muna nila kung may mali para mag-motivate sila. Or talagang nakikita nilang down yung taong yun para mag-motivate sila. Yung tuloy naging yung motivation nila is para mag-give up ka, para ma-disappoint ka. Kaya doon ko mismo minsan, nakukuha yung message ko. Anong tong taong to, parang ang motivation niya is para ma-disappoint ako at hindi ko itutuloy yung ginagawa kong pag-perspire o yung abundant na prosperity. Napaka-weird. Kaya ganun ang mararamdaman at maiisip. Di darating ang disappointment sa'yo. Disgust. Ganun sila and baka lalabas na rin si anger and hatred. Para bumalik ka sa dati actually. Na laging nagbi-blame, laging nagdi-deny din, nakatulad nila. Gosh, nag-advance na naman. Kasi pati yung disgusting, minsan mag-a-advance. So, i-pray natin yung mga yun, na umayos naman yung advice ng mga tao at motivation. Minsan yung yung motivation at advice ng tao, yung pala pang sira ng fighting spirit. Na kung ako yung taong na madaling mag-freak at very diretso magsalita, ay sasabihin ko talaga at baka magwawala din na anong pinaggagawa mo, anong gusto mong sabihin, anong gusto mong puntukin, sabihin mo na. Kaysa yung ganyan na parang ganun. Pero better kasi baka minsan doon ka mapapahamak, ikaw pang mababaliktad, kahit alam mo ang totoo. Kasi magaling din sila mag-victim, mag-victimizing. Mag-shift as a victim. Dapat marunong ka lang din na mag-shift as a victim. Sila magugulat, promise. Na-try ko na ba yun? Tapos biglang, I tried once actually na nakakatakot lang din. Mapapatahimik mo actually yung tao. Mapapatrigger mo palalo. At tapos kung yung taong yun is very freakingly marunong magwawala talaga yun. Sasagutin mo pa ulit, hi! I'm mesmerizing that time. Yung panahon na yun. Bongga, nakalimutan ko yun O nga, sometimes we are dangerous also. Pag gagamitin natin yun, kaya sometimes manahimik na lang. Kaya tinuruan lang din tayo na suppress our emotions, ganun. Control our anger. May part na hatred din kasi yung tao ko, bakit ganito talaga siya? Nakakainis. Nakakapaglabas ng na parang siya lang ang may emotions. Ako din kaya. Ganun. Ayan, kung lalabas agad yung anger mo at hatred, tapos yung katawan mo is magre-react na agad na kukuha ng mga bagay na itatapon or igagrab, ganun. May emotional
Ano ba yan, look? May emotion, ingkan ka na yun sa language namin. May emotional problem ka, yun dapat ang, ano bang English or Tagalog ng noka? Sabihin nyo baka ano, parang reaction pag nag-iisip ka ng mga words na sasabihin mo. Parang, ganun. Yung noka. Gosh, bongga. yung, oo nga naman, no? Ba't nakalimutan ko yun? Dapat wag natin makalimutan yun. It's a sign of low vibrational din. Kasi, your emotions is damaged. Baka may pain syndrome ka deep or nangyari ganun. Kaya, bakit hindi mo kayang i-handle yung emotions mo at nung nag-burst is nagwala ka, tinapon-tapon mo ng lahat or di kaya is may nabubog ka, meron kang ganito ganyan na maglilid ng gustong pangsaktan yung kapwa mo. Ayan. Mahaba na naman to Naging additional kasi yung ano no. yung teaching. So, see you again. Sana may naintindihan kayo. Don't forget to subscribe and isang motivation lang din to sa atin kasi parang feeling natin is walang ano ba yung justice, ayan. Walang justice para sa atin. Revenge yung nasa isip ko, hindi yun. Walang justice para sa atin. Lagi na lang parang sila ang panalo. Hindi. Meron at meron. Kaya medyo parang matagalan. Kasi para mas effective ang baka hindi nga times 10 folds lang kaya medyo natagalan. More than 10 times fold. Gosh. So we can say and breath. Parang ganun. Easily. Not like before na lagi tayong nahihirapan. Kasi may ganitong tao, may ganitong tao. May makakasalamuha tayong ganun na tao. Every time kahit may makakasalamuha ka, merong taong magliligtas din sa'yo. Parang ganun din yun. Dati wala, di ba? Sa past. 3D dimension. Pero itong shift na to is parang mayroong hero na magliligtas na kahit hindi mo kilala yung taong yun. Or di kaya sarili mo lang din ang magliligtas sa sarili mo. Nagkaroon na ng courage and confidence. Kasi takot nga talaga sila doon. Yung magkaroon ka na ng courage and confidence. And kaya mo nang ilabas yung ano gusto mong sabihin sa kanila. Minsan tinitiis ka nga na ganun yung, kasi alam nilang ugali ng isang hindi maimik. Yung hindi niya ma-express yung sarili niya. So, akala siguro nung taong yun, kasi seems so familiar na naranasan ko yan. Ay, akala ko hindi ka magsasalita, sasabihin niya. Sinabi niya. Kasi yung isang araw, hindi kasi siya nagsalita. Parang ganun. Gusto na nanahimik lang siya na hindi niya sanabing kuan. Parang, actually, ano yun. Lalo-lalo at, eto, gumagawa ako ng ganito. Kwento ko kung ano ako before. Pero hindi talaga sila naniniwala sa result, which is, kaya mo nang ipagtanggol ang sarili mo. Kaya siya pa rin sila. Na pinoprovoke ka or pinapatunayan na, yung mga pinagsasabi mo or inaano mo ngayong present, sabihin mo na, is hindi totoo. Parang ganun yung meaning nun. Kaya, bakit may gumagawa pa din. Yung mga gumagawa ng ganun na selfish intentions, kahit simple lang, meron silang consequences in karma. Kahit lang yung patama, meron. Yan din yung nag-shift. Sila na ang matatamaan, sila na. Kasi napaka-sensitive lang din nila. Pag, paano mo sasabi na sensitive sila? Pero pag sumagot ka kasi, alam mo na matatamaan ka nga, tapos bigla mo sinagot. Nag-shift sila as a victim. Tapos, yung mga sasabihin nila is, parang patama din sa'yo na, anong ginagawa mo sa akin? Oh, you don't have right to judge me. Or bring this hurt feeling to me. Sila namang nauna, di ba? So yan, thank you for watching. Comment down kung ano pang gusto nyo i-add or curious lang. Siguro din, comment. Don't forget to share and subscribe, like. See you again in my next videos.